Sa iba pang balita, ang kawayan po na dating tinatawag na poor man's timber, itinuturing na ngayon bilang green gold. Dahil po yan sa tila countless na gamit ng mga kawayan gaya ng ibinida sa 27th Bamboo Training Seminar sa Carolina Bamboo Garden. Ang simpleng bamboo po pwedeng i-transform para maging upuan, lampshade, at buong bahay kubo. Kabilang po yan sa itinuro sa mga dumalong negosyante, bamboo grower at estudyanteng interesado sa lumalagong bamboo industry. Present din sa training seminar ang ilang kinatawa ng DOST at DTI Rizal. Bukod sa pwedeng pagkakitaan, tinatalakay rin po doon kung papaanong nakatutulong ang kawayan bilang pangontra sa baha. Kailangan talaga magkaroon tayo ng program na maraming maitanim na bamboo para lahat ng pangangailangan. Hindi lamang construction, hindi lamang food, pero more importantly is save lives. Huli ka ang insidente ng pambubugbog ng SUV driver na yan sa driver ng isang pampasaherong bus sa Silang Cavite. Batay sa investigasyon ng Department of Transportation, nagtalo ang dalawang driver matapos magkabanggaan sa outer lane ng Aguinaldo Highway. Nauwi ang pagtatalo sa panununtok ng driver ng SUV. Nagtamo ng mga galos sa katawan ang bus driver. Matapos ang insidente, nagkasundo raw ang magkabilang panig at inako ng SUV driver ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot sa bus driver. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na panagutin ang mga abusadong driver, sinuspindi ng Department of Transportation ang lisensya ng SUV driver sa loob ng 70 araw. Ipinatatawag din siya ng Land Transportation Office para magpaliwanag. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa insidente. Dahil sa pagtaas ng mga kaso ng flu-like illnesses, ipinag-utos po ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa Quezon Province. Ayon sa kanilang Provincial Health Office, ipatutupad po yan sa lahat ng indoor settings at outdoor areas kung saan hindi nasusunod ang physical distancing. Alinsunod po yan sa utos ng Department of Health na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng health measures na naaayon sa kanilang lugar. Ipinag-uutos na rin sa Camarines Norte State College ang mandatory na pagsusuot ng face mask ng mga estudyante at kanilang mga tauhan. Pinayuhan din ang mga estudyante na huwag munang pumasok kung may sakit. Tinakpong muli ng DOH na walang kakaiba o bagong virus o strain na kumakalat sa bansa. Sa gitna po yan ang pagdami ng mga kaso ng flu-like illnesses. Sabi ng DOH, ang tatlong nangungunang sanhi ng malatrang kasong sakit ay influenza A, rhinovirus at enterovirus. Para maiwasan po ang hawaan, payo ng DOH, sumunod sa mga health measure gaya ng madalas na paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask sa mataong lugar, pagpapabakuna at pagpapanatili ng malusog na pangangatawan. Hindi nalalahok si double Olympic gold medalist Carlos Yulo sa SEA Games ngayong taon na gagawin sa Thailand. Yan ang anunsyo ng Gymnastics Association of the Philippines o GAP. Hindi raw gaya ng mga edisyon ng ibang edisyon ng SEA Games, limitado sa iisang aparatos o event ang pwedeng salihan ng isang gymnast. Ayon kay GAP President Cynthia Carrion, gusto ni Yulo na bigyan ng pagkakataon ng kanyang mga teammate na manalo sa aparatos na kanilang sasalihan. Sa ngayon, sumasabak si Yulo sa 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships 2025 sa Indonesia. Mga mare at pare, katahimikan! Katahimikan! May mga nagbabalik na kababol sa unang episode ng two-part anniversary special ng longest-running gag show sa bansa na Bubble Gang. Ang hari ng Big Obo! Magbigay pugay para sa nag-iisang si Boy P! Isa na riyan ang surprise na pagbabalik ni na Boy Pickup at Neneng B, played by Ogie Alcacid at Sam Pinto. Nostalgic feels ang hatid ng panibagong pickup lines ni Boy Pickup para kay Neneng B.
Nagbabalik din ang iconic na Ang Dating Doon skit featuring ang dating cast na sina Brother Willie played by Cesar Cosme at Brother Josel played by Chito Francisco na sinamahan ni Coque de Santos as Congressman Kikoy. Special guest din sa episode sina Jillian Ward and Ai de las Alas as a comedic duo, pati si Rian Ramos sa role na Trixie sa Mr. and Mrs. Mapapanood ang second part ng anniversary special ng Bubble Gang sa October 26, Sunday sa GMA. Mga kapuso, nag-umpisa na ang big-time pamaskong handog na proof of purchase promo ng GMA, ang Kapuso Big Time Panalo Season 4. On its fourth season, 4 lucky winners ang makatatanggap ng tig 1 million pesos sa grand draw, 10 winners ng 50,000 pesos cash at 3 winners ng 50,000 pesos worth ng pangkabuhayan package. May 70 lucky kapuso rin ang mananalo ng 7,500 pesos cash at mahigit 200 winners ng 1,000 pesos. Ipadala lang ang inyong entry sa 700 Dropbox locations nationwide hanggang December 26. Paalala po, mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Para sa detalye at announcements, tutok lang sa GMA at sa official Facebook page at website ng GMA Promos. Ano pang hinihintay niyo mga kapuso? Sali na! Sa gitna ng biyahe, nabulabog ang isang flight papuntang South Korea dahil sa sunog. Bigla kasing may nagliyab sa overhead compartment ng Airbus 320 flight CA-139. Ayon sa airline company, sumiklab ang isang lithium battery na nasa carry-on luggage ng isang pasahero. Walang nasaktan pero dahil sa insidente, napabalik sa Shanghai, China ang flight at hindi na tumuloy sa South Korea. Dati na ipinagbabawal ng ilang airlines sa mga pasahero na magdala ng lithium batteries sa biyahe. Sa pagsisimula ng bagong season ng NBA ngayong linggo, may special shout-out ang ilang basketball legends sa Pinoy fans. Ang Sports Bites hatid ni Martin Javier. Dekalibre ang mga bibidang talent sa bagong season ng NBA na mapapanood sa isang streaming platform. Mga kapuso, dito mismo sa Amazon Studios sa Los Angeles, California, naganap ang launch ng NBA on Prime Video na dinaluhan ng iba't ibang personalidad sa mundo ng basketball. Kabilang sa basketball legends na magbibigay ng kanilang opinyon at saloobin bilang analyst sa mga laro, sina Dirk Nowitzki, Blake Griffin, Steve Nash, Candace Parker at Dwayne Wade. Kwento nila, hindi matatawaran ang pagmamahal ng mga Pilipino sa basketball. I was there. You were there? At the World Cup a couple years ago. I had a great time. Met so many fans. You guys have so many basketball crazy fans over there. It was an incredible time for me. And so hi to all my fans in the Philippines and hope to see you guys soon. Well, the game of basketball is loved in the Philippines, and we love our fan base. So we're so thankful for all the support. Miami, my coach is half Filipino, so we have so much love. There's so many times where I would finish a game in LA and there would be somebody holding a sign from the Philippines that made the trip to come see me play, and I get messages all the time from the Philippines. Parte rin ng broadcast ang Filipino-American na si Cassidy Hubbard na may mensahe sa mga Pinoy. The best fans in the world. They should just be excited because the league's in an amazing place. So our thing is not only to entertain, but also to educate, and also be able to give fans sort of an inside look at what's going on. We want to reach new people, give people insight into the game that maybe they didn't have an avenue or pathway to the game before. Magsisimulang mapanood ang NBA sa Prime Video sa October 25 dito sa Pilipinas. Mula sa Los Angeles, California sa Amerika, Martin Javier, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, sa Parañaque na ang susunod na stop ng Noel Bazaar. Sa Noel Bazaar nitong weekend sa Alabang, Muntinlupa, mahigit 100 stalls ng mga damit, bag, sapatos, accessories, laruan at gamit sa bahay ang pinagpilian ng mga early shopper. May mga food stall din. Sa booth ng GMA Kapuso Foundation, pwede mag-donate ng isang set of school supplies sa halagang 250 pesos.
Present sa pagbubukas ng Noel Bazaar last Friday sa Philinvest tent, sina Cut Unlimited Incorporated President and CEO at Noel Bazaar founder Mayos Gozon Bautista at GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and Chief Operating Officer Ricky Escudero Katibog. Again, sa Parañaque na ang next stop ng Noel Bazaar sa November 14 to 16 po yan. Truly a night to remember ang first ever concert ni Sparkle Star at Nation son Will Ashley. Pinakilig ni Will ang fans sa kanyang dance moves at singing performances. Isa sa kanyang surprise guests, si Asia's multimedia star Alden Richards na nakaduet pa niya. Hinara na rin ni Will ang kanyang mommy Mindy na naging emosyonal sa stage. Present sa big event sina GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President Joy Marcelo, pati ang ilang dating kasama ni Will sa bahay ni Kuya. Nagbunyi rin ang fans dahil layag na layag ang Team Wilka with their special dance number. Sa Instagram, nagpasalamat si Will sa tiwala ni Bianca. Sabi pa ni Will, lagi niyang susuportahan at poprotektahan si Bianca. 66 days na lang, Pasko na. Partner, may pa-welcome back ba sa'yo? Ang isang, caroler mula pa sa Davao City. Pag siya raw ang nag-perform, hindi lang tenga ang mapupukaw, pati ang inyong mga mata. Gina ba kayo sa kanyang Christmas hirit? Eto. Literal na nag-shine brightly sa kanyang caroling si News Grouper Noribel Salise. Huwag kukurap dahil kukuti-kutitap. Siya yang habang kumakanta po, ayan o. Pinuluputan pa naman ang katawan ng solar Christmas lights. Tamang charge lang sa araw sa umaga para mag-twinkle-twinkle siya sa gabi. Ligtas naman daw sa katawan ng ginamit niyang pailaw sa electrifying performance. Ang video, 4 million na ang views. Wow. Deserve maging Trending! Buti na lang Grabing ligtas siya. performance, no?